Hello there. Life can be busy, and sometimes we feel alone. But God created us for a purpose. That's why we have cell groups, or small gatherings where we can grow in faith, build friendship, and encourage one another. No matter where you are, there is a place for you. We have cell groups on different campuses for students to grow in faith and encourage one another. Let's continue to strengthen families through prayer and fellowship in every homestead, connecting neighbors to share God's love in every community celebrate. Bringing faith into our careers in daily work in every workplace. Don't miss out and get connected today. Join us and be part of every cell group. Kindly approach your cell leader so they can assist you better. Dito po. Okey na po. Siguro one of my best experience in the campus ministry ay ang magkaroon ng privilege to lead the next leaders of our country. As we all know, the campus is the melting pot of our society. Siguro yung best experience ko is to be able to touch the lives of the next generation through leading them in knowing Jesus. Ako po ay sobrang nagpapasalamat sapagkat dahil sa campus ministry, nakilala ko po si Jesus. Dahil po sa campus ministry, nalaman ko yung purpose ko is to love God and to love people. Bilang isang campus leader, nagkameron ako ng pagkakataon na hindi lang maabot ang mga estudyante, kundi pati na rin yung kanilang mga pamilya. My best experience bilang campus minister ay makita ko yung mga klase ko na nagkakaroon ng puso para makakilala sa Panginoon. Dahil sa campus ministry, nakakilala ko si Lord at ngayon, nakakilala din ang aking buong pamilya. Siguro, one of my biggest reality dun sa campus ministry is there's more to life than my studies. Okay na po.
Makakaya. Thank you po. Legacy, naalala ko lagi dito yung sa 3 John chapter 1 verse 4. Kung saan sinabi ni John na I have no greater joy than to hear that my children are walking in truth. Sa akin na natouch ako dito kasi ako before, isa lang din naman akong kabataan na walang alam no bulag sa katotohanan. But then, dahil sa church, there's someone na ginamit si Lord o sana touch yung buhay ko. At doon, yun din yung naging daan katulad ko na ngayon na ginagamit din ni God to share and to influence the lives of other people na mga kabataan upang ituro yung katotohanan ng buhay para sa kanila. There is this passage in the Bible which is in Matthew chapter 5 verses 13 to 16. Doon tinuro ng Panginoon, talagang binigyang diin niya na tayo ay liwanag at asin ng sanlibutan. And being the salt and the light of the earth, I believe is something na papaalala na we must leave a legacy saan man tayo naroroon. In that verse also naturo or nabanggit din ng ating Panginoong Hesus na bilang liwanag, we should be bold in our faith. We should be someone na dapat hindi natin kinakaya ang ating pananampalataya. Pag-usay patuloy natin itong inihahayag. Hindi para magmalaki kung ano man, kundi dahil ito ay ang mandato ng ating Panginoon. To leave a legacy wherever we go, whatever we do. First story in the Bible na lagi kong binabalikan kapag naririnig ko yung salitang legacy. And that story can be found in the book of Exodus. At alam nito ng bawat isa. Ito ay patungkol kung paano nakalabas ng Ehipto ang mga taga-Israelita sa pamamagitan ng pamumuno ni Moses at kung paano siya ginamit ng Panginoon. Like Moses, ang magamit para sa buhay ng mas marami ay maituturing kong isang legasiya. That's why today, this is my encouragement for you. Hayaan mo na ang buhay mo ay maging kagamit-gamit din para sa buhay pa ng mas marami. I want to thank God for using this church na kung paano ang mga Israelita ay nakalaya sa pamamagitan ni Moses. Ito namang church na to ang naging kagamit-gamit para mapalaya din ang aking sarili sa mga bagay na hindi naman dapat. Ako'y nagpapasalamat sa Panginoon dahil nakilala ko ang church na ito. Dahil sa church na ito, isa ang church na ito na tumulong upang magbago ang aking buhay, tumigil sa mga masasamang bisyo, at itong church na to ang naging daan upang makakilala ang aking mga magulang at higit sa lahat, maakay ko ang aking mga pamangkin, nagkaroon ng gawain sa bahay. Siguro one thing na realization ko dahil sa church ay dapat di lang pala ako academic achiever, dapat pala achiever din ako sa vineyard ng Lord. So, nagpapasalamat ako sa Sanawan City na nag-enable sa akin to enhance yung skill ko sa editing, na nagagamit at nababago din ako ng Lord from glory to glory. Also, thank you sa church kasi natagpuan ko yung new home at saka new family for me na above all natataas ang Lord. Ilang bagay na gusto ko ipagpasalamat sa Panginoon ay ang dito sa church na enhance din yung ating leadership skills. So yung mga bagay na alam kong akala kong hanggang doon lang ako may i-exceed pa pala. Grateful ako kay Lord through the lives of our leaders and pastors here. And dito natutunan ko talaga yung mga instrument. Dati pang video okay lang tayo. Dito pala pwede pang worship leader din, musician din, all that. Nasumpungan natin yung ating greatest purpose, and that is to preach and to share the love of God, the word of God, the good news to all people out there. I am deeply grateful sa church kasi God used it as a powerful vessel to show na I have a purpose pala and to show who I really am bilang anak ng Panginoon. So, doon pa lang sobrang grateful na, and it is such an honor na, to be called for something greater. And one of the greatest blessing din na na-receive ko nung nakapunta ako sa church na to is yung buong pamilya kami na nandito, naglilingkod sa Kanya. So, doon pa lang talaga pinagtagumpay na ako ng Panginoon. So, thank you church, thank you God. Nagpapasalamat ako patuloy sa church, sa pastor natin, Pastor Ben, Pastor Maricel, at sa mga miyembro na nagturo sa atin kung paano gamitin yung buhay natin to touch and to influence other people. At ngayon bilang sa leader, napakasarap sa puso na ginagamit ka talaga ni Lord upang baguhin din yung buhay ng mga kabataan. Gusto ko magpasalamat sa church na to, sa kabila lahat ng pag-alis, sa kabila lahat ng back and forth na nangyari sa akin sa buhay o pagkakamali. Patuloy pa rin nila akong tinanggap. Naramdaman ko pa din yung kanilang pagmamahal at presensya na nandito ako. Dito ko nakita na
sa kabila ng lahat ng aking pagkakamali, tinanggap pa din ako na wala ka mga panunumbat, wala kang narinig na salita, kundi salamat sa iyong pagbabalik. Ang masasabi ko lang is the love of the Lord is truly and truly ay totoo. Despite ng mga back and forth na pagkakamali, pagkakalayo sa Lord, there's always a place to come back. At may laging pamilyang sasalubong sa'yo. Lagi may mga tao na riyan na naghihintay ng pagbabalik mo. And ayun nga, kahit anong i-offer sa'yo ng mundo, something that will satisfy you is truly nandito lang sa lugar na kung nasa ng Lord. The best thing that we can have is in the Lord. And the best thing that we can preserve is the legacy that comes from serving God. This is the church that opened its doors before we even knew we needed them. It welcomed strangers like family and made the broken feel whole again. Prayed when doctors had no answers. Believed in miracles and witnessed them. Fed the hungry, held the grieving, celebrated the prodigal's return. Baptized generations in the same waters. Watch couples say I do, and families say I'm home. A youth found purpose. A child found belonging. A skeptic found faith. This wasn't just a building. It was the beginning, the first mission trip, the first wedding, the first say yes to Jesus, and it's still just getting started. We are the church that stayed when it's hard and stepped out when it was risky, that lifted hands in worship and rolled up sleeves to serve. Built not on brick and stone, but on grace, faith, and every yes that came before. We are the church that believes, that goes, that grows, the church that lives legacy and builds what's next. This is Conquerors for Christ Church, Tanawan City. Hello there. Welcome to Conquerors Tanawan City. We are more than just a building. We are a family, a community, a place where faith comes alive. It is where we encounter God, grow in faith, and build meaningful relationships. It is a place of hope, healing, and purpose. Our vision is to win souls and make disciples. We have one purpose, and that is to love God and to love people. Our goal is to make every believer a leader of leaders. And our cause is nation transformation. Church is more than just Sundays. It's for every day of our lives. Through small groups and mentorship, we guide you in your spiritual growth, equipping you to shine for Jesus in your campus, workplace, and every community. Come and be part of our growing family in Christ, a family that loves faith that grows, in a mission that matters. Friends, it's gonna be good. Welcome to our church.
Good morning, Conquerors! So, brighter 2026 po para sa bawat isa. Minsan pa sabi mo sa kanila mo, Happy New Year. Yes, na po. So, and alam ko po mahaba-haba na yung tulog natin. Na po. So, kaya sabi mo sa kanila mo, huwag ka nang tutulog, baka dumiretso yan. So, and this time na po, so second service na po, kanina punong-puno tayo. And we're looking forward for a brighter 2026 for a 1 hectare land. Na po, sino pong kasama natin dyan? Yeah. Na po, so, we are in the team po that is Live Brighter 2026. Na po, so, katatapos lang ng 2025, and alam natin, no, so marami tayong pinagdaanan. Sabi ko kanina, yung opening verse po ng ating pastor, tapos na, yun na lang eh. Di ba? Forget the past. And now focus today. This year. No po? So palakpakan po natin ang Panginoon. So we will talk about live a brighter 2026. Yeah! Kaya po ako nagdilaw, kasi gusto ko makita nyo kung gaano ka-bright yung 2026 ng bawat isa sa atin. Yan po. So kasi yung yellow, bright yan eh. Di ba? Anong kulay ng araw? Yellow. Anong kulay ko? Yellow. So there's a brighter 2026 waiting in each and every one of us. Are you ready? Are you ready? So pag sinabi po nating readiness, sabi, naku, feeling ko hindi pa ako ready. Hindi po. Pag sinabi pong readiness, hindi po siya pakiramdam. It is a decision. Sabi mo sa mo, decision. Yung pagiging handa po ay hindi nararamdaman o hindi mo pakiramdam yon, kundi ito po ay dinidesisyonan. Ano pang gagawin mo tapos na yung 2025? Di ay maging handa. Desisyonan po natin today, this year, to become more ready. To become more ready. So this is the problem. No po? So ako po ay, by profession, pwede po pakilala po muna ako po si Engineer Kenneth Magampon. No po? So, industrial engineer po ako, graduate po ako ng industrial engineer. And ngayon po, yung field po na tinatahak ko po, academe. No po? So nagtuturo po ako. And last year, no po, nagpa-panel po ako. Nagpanel po ako ng mga research. And isa sa mga bagay na ginagawa po ng mga bata, yun nga po, research or thesis. Kaya kung sino po dito yung mga fourth year, graduating, yung mga nag-aaral, yung mga nag-thesis na po. So ang first thing po na kailangan po nilang hanapin, problema. Sino pong gusto ng problema? Walang may gusto ng problema. Tama, yung problema. So lahat po ng gusto natin, solusyon agad. Kahit wala pa problema, may solusyon na. So, dito po, sa mga mag-aaral, pag mga fourth year college na po, nagagawa po sila ng thesis or research, humahanap po sila ng problema. Ganun katindi, mga mag-aaral talagang, kaya palang parang maluko-luko na eh. Kasi naghahanap po ng problema. Yung alam mo, wala ka ng problema, tapos bibigyan, maghanap kayo ng problema. So, sa problema po nga hanapin nila, kailangan nilang ma-prove na problema talaga yung bagay na yun. Kasi after that po, gagawa po sila ng solution. Diba? So, and what is the problem? Ano po ba yung problema na dapat nating makita this year? So, there is a problem. There are 3 challenges why we could not live a brighter 2026. Meron pong 3 challenges na pwedeng nararanasan mo bago pa matapos yung 2025. Meron po tayong 3 challenges kung bakit hindi natin maranasan yung 2026 o brighter 2026. Number 1 thing, you don't know it. Isang challenge po, nung paghakbang mo ng 2025, anong merong bago sa 2026? Kasi ikaw nga mismo, hindi nagbago. Yung parang, di ba, marami namang taon na nagpapalit yung taon eh. Di ba, parang laging desire mo, magbago ka. Ito na naman tayo. Magbago na naman taon. Ang tanong, nagbago. Parang challenge yun para sa bawat isa sa atin.
na ikaw mismo, Lord, anong meron sa 2026? Based on experience po, talagang, Lord, natapos yung 2025, ano ba yung na-accomplish ko? Sino po yung ganun? Ano ba yung na-accomplish ko? Parang ang nakita mo lang, kanina, ang nakita mo lang puro yung pagkakamali mo, nakita mo lang yung mga failure mo, nakita mo lang na inaway ka ni ganito, nakita mo lang, somehow, yun yung madalas nakikita natin pag nag-e-end na yung taon. Hindi natin nakikita ano ba yung ginawa ng Diyos sa buhay mo. And it's also a challenge when we're starting a new year. Challenge po rin yung para sa atin na parang, Lord, hindi ko po alam anong mangyayari sa taong ito. Hindi ko po alam kung mabubuhay pa ako ng matagal sa taong to. Hindi ko po alam kung ano pong mangyayari sa mga anak ko. Hindi ko po alam kung ano mangyayari sa future ko. Madami po, hindi po natin alam. Yung pumasok yung 2026, maganda kung alam mo. Good po yun. Pinakita na sa'yo ng Lord, ito yung mangyayari sa buhay mo. Pero what if you don't know? Because we lack of wisdom. Sino po yung mga first-timer natin dito? Palakpakan naman po natin yung mga first-timer natin. Lalabas ka ng lugar na to na malalaman mo. Ano ba yung brighter 2026 para sa buhay mo? Pangalawang bagay po, pangalawang challenges. You don't see it. Kasi pag alam mo, pwedeng makita mo. Pero kung dahil nga hindi mo alam, hindi mo rin makita. Subukan mong ipahanap sa'yo yung nanay mo. Hanapin mo nga yung plais. Ala, ano kayong plais? Hindi ko alam yun. Ano kaya? Ito ka po, gunting. Plais nga, plais. Kasi hindi mo alam, hindi mo makikita. You don't see it. Sabi, brighter future, brighter 2026. Ano yun? Hindi ko makita. Ang labo. Sino po yung nalalabuan sa 2026? Maganda pong umamin kasi para alam mo yun, lalaya ka. Kung nalalabuan ka sa 2026, matatapos po itong sermon na to na dapat maging malinaw yung 2026 mo. Kasi kahit po ako, nalabuan ako, Lord. Labo. Hindi ko talaga makita. Number 3. Sabi nga po, because lack of vision. If you don't see it, means lack of vision. Kulang ka sa pangitain. Kaya hindi mo makita yung brighter 2026. Number 3, you can't make it. Nakita mo, nalaman mo, yes, nalaman ko, alam ko na. Ito pala yun, mag-aasawa pala ako this year. Nakita mo na, siya pala yung mapapangasawa ko. Kaso, you can't make it. Oh, sad. Bakit? You can't make it. Bakit? Lack of confidence. Hindi mo sinusubukan kasi wala kang tiwala sa sarili mo. Nakita mo na magiging honor ka. Kaso, patulog-tulog ka pa, Netflix ka, paano ka magiging honor niyan? Lack of actions. Hindi mo magawa kasi hindi mo ginagawa. Yung nakita mo, mababago ako ngayon doon. Ginagawa mo ba yung pagbabagong yan? Nakita mo na, hindi mo nagagawin to kasi kasalanan to. Ginagawa mo ba yung bagay na yon? Hindi mo magawa kasi nga lack of actions or resources. Yun po yung tatlong challenges or problem na susolusyonan po natin sa araw na ito. Palakpakan po natin si Lord. Can I invite everyone to close your eyes and let's bow our head. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Patuloy ka po namin pinupurit, pinasasalamatan sa iyong kadakilaan, sa iyong katapatan para sa aming mga buhay. Natapos po yung 2025, Panginoon. Nananatili kang tapat sa kabila ng hindi po kami nagiging tapat. Kami po yung nagpapasalamat, Panginoon, na pinarating mo po ang bawat isa sa 2026 with a brighter future, Panginoon, that awaits to each and every one of us. And we declare right now, God,
ang patuloy na pagkilos mo, Panginoon, para sa aming mga buhay. Kung ito po yung mga challenges na kinakaharap po namin sa mga oras ito, right this moment, Holy Spirit, minister to your people. Talk to us. And let this word of yours move us. Panginoon, paggalawin po kami nito, pakilusin po kami sa mga bagay na dapat po naming ginagawa. Kausapin mo po kami ng harapan, Panginoon. Puso sa puso, Panginoon. Ang dalangin po namin, Panginoon. Ano man po ang mga bagay na inihahanda mo para sa bawat isa sa amin, ay patuloy po namin malakaran na naayon sa iyong katwiran, sa iyong kabanalan, Panginoon. Nagpapasalamat po kami sa bagay na ito, Panginoon. Patuloy na ikaw po ang maghimala at kumilos sa buhay ng bawat isa. So po namin dinadalangin ang lahat ng ito sa pangalan mo po, aming Panginoon Jesus. Amen and amen. Palakpakan po natin si Lord. There's a brighter future. How we could see or what we could be a brighter 2026. For the students, ito po yung picture. First one, study hard. Sino po yung nag-aaral ng mabuti? Mga estudyante, sumigaw. Ay, parang wala nag-aaral ng mabuti ito. A brighter 2026. If you study hard, high grades. If you have high grades, graduate. Wow, graduate. It is a brighter 2026 na makagraduate ka sa taong to. Last January 1, tumulo yung luha ko habang binabasa ko yung isang mensahe ng cell leader sa church na to. Kasi naramdaman ko yun eh. Naranasan ko yun. Yung akala mo last year gagraduate ka na, pero di pa din. Pero this year, i-claim mo nagagraduate ka on time. Hindi mo man makuha yung high grades, pero yung graduate, okay na yun. Di ba? Lalo sa mga engineers dyan. Engineering student. So napakahalaga na makita natin ito. Yes, ito yung perspective na tinitingnan natin this year. Yung mag-aral tayo na mabuti para makakuha tayo ng mataas sa grade. Pag nakatuwa tayo ng mataas sa grade, makagraduate po tayo. Second, para po sa mga workers natin. Hard work. Sino yan dito? Every Saturday, may pasok. Sunday, pumapasok pa rin. Talagang hard work. Hard work kaka-cellphone. Yun naman. Nagsa-cellphone lang pala sa trabaho. Diba? When you hard work, or you work hard, there's promotion. Wow! It is a brighter 2026. Na kung sa taong ito, mapopromote ka, brighter yan. Para sa perspective po natin. Pangatlo po, para po sa mga pamilya. If you have more time for your family, more care for your family, there's a happy family. Walang hihigit po sa masayang pamilya. That's a brighter 2026. Kaya bago matapos yung 2026, matatawa sa agad. Diba? Dapat ito po yung tinitingnan natin. Ito yung perspective natin. Hindi yung puro failure yung nakikita natin. Kaya hindi mo masabing bright kasi nga, nakatingin ka sa dark. Kaya po ako nag-bright para dito kayo tumingin sa bright. Diba? So, palakpakan po natin si Lord. That is in the human perspective. Ito po yung, masasabi po natin bright yung 2026 kapag nakukuha po natin yung mga goal natin. Yung ngayon pa lang, di ba, nagsiset tayo ng goals, nagsiset tayo ng mga resolution. Sineset natin yan pag nagsisimula ang taon. At pag bago matapos ang taon, nag-evaluate po tayo. Yes, nagawa ko. Wow, I have a brighter 2026. Thanks God. But in God's perspective, there is a brighter 2026. First one, knowing you are saved because of God's love and grace for you, and you can have eternal life. Minsan hindi na natin na-appreciate yung bagay na yun. Na ang katotohanan, you have a brighter 2026 because you know God. Nakilala mo ang Panginoon, na-encounter mo ang Panginoon, na bago yung buhay mo, your name is listed in the name of the book of life. Bright po yun. Minsan kasi nakatingin lagi tayo sa malalaking bagay. Ito, dapat ma-hit ko ito, goal na to. Nalimutan natin, bright na yun, nakakilala ko sa Panginoon. Nakakilala yung nanay ko sa Panginoon. Alam niyo po ba, yun yung isang bagay na nakita ko noong 2025. Sabi ko nga, ang dami kong failure, ang dami kong sakit na naranasan. Pero nung
naalala ko, yung nanay ko nag-encounter that year. Yung nanay ko nag-encounter noong 2025. How God is great. Ganun katapat ang Panginoon. Yung makita mo yung sarili mo na dati naman, kung saan ka lang, di ba? Pero ngayon, nagpapatuloy ka sa Panginoon. It's a bright 2026 that you continue today. Number 2, knowing that God has a greater plan for you. Even though. Na sa kabila ng mga karanasan mo, sa kabila ng mga nakaraan mo, sa kabila ng itsura mo, sa kabila ng ugali mo, pero may magandang plano ang Diyos para sa'yo. Na as we start in this year, alalahanin mo laging mabuti, Lord, may maganda kang plano para sa akin. You said it in your word in Jeremiah 29:11. You have a greater plan. Not to harm you, but to prosper you. That's a greater plan of God. Na dapat po nating iniaalang mabuti. Sabi nga, you don't know una. Pero this time, alam mo na, you are saved. You have eternal life. You have eternity. And second thing, you have a great future. God has a greater plan for you. And last, knowing your God's given purpose. It's a bright to do your purpose. Napakaganda po na makita po natin at nalaman po natin, may purpose pala sa akin si Lord. Yung dati, tong-it ka lang. Dati, inom-inom ka lang. Pero nung nakilala mo si Lord, nalaman mong ligtas ka, nalaman mong may magandang plano ang Panginoon, nalaman mo yung purpose niya para sa'yo. You found your God's given purpose. And that's a brighter 2026. Palakpakan po natin si Lord. This is the word of the Lord. In 1 Corinthians o 1 Corinto 13, 14, hindi ba? 13, 12, 13. Ito 13 na po. Sabi dito, sa kasalukuyan, ang ating nakikita ay tila malabo. Tila malabong larawan sa salamin. Kaya pagka madumi, sabi dito, tila, sa kasalukuyan ang ating nakikita ay tila malabong larawan sa salamin. Bakit? May dumi. Kaya kung may dumi, dapat po, inaalis. Dapat po, nililinis. Para mas makita po natin ng pinaka-malinaw. Subalit, darating ang araw na ang lahat ay makikita natin ng harapan. Bahagya lamang ang nalalaman ko ngayon. Ngunit darating ang araw. Kailan kaya yung araw? I hope today. I hope today. Na mas makita natin ng mainam yung naisin ng Diyos. Bahagya lamang nalalaman ko ngayon, ngunit darating ang araw, malulubos ko ang kaalamang ito. Tulad ng lubos ng pagkilala niya sa akin. Malalaman mo kung paano ka kinikilala ng Diyos. Na ikay tinuturing niyang anak. Na siya ay may magandang plano para sa'yo. Malalaman mo ang lahat ng iyon. Sapagkat samantalang nananatili ang tatlong ito. Yung failure, yung accomplishment last year, hanggang doon na lang yan. Pwede yung accomplishment mo, mailagay mo yun sa resume. Yung mga natutunan mo, andyan yan. Pero sabi dito, there's a thing na mananatili. Tatlong ito ang mananatili, ang pananampalataya, pag-asa, pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Palakpakan po natin ang salita ng Panginoon. There's a 3 things that must remain in this year. Faith, hope, and love. Na dapat manatili sa taong to. Nalalaban tayo, magsisimula tayo sa taong to na may pananampalataya, na may pag-asa, na may pag-ibig sa Diyos. Tapos na po tayo. Now, these 3 remain. Ito po yung 3 bagay na dapat po nating
kasama pa din sa taon na to. Iniwang ka man nila, pero dapat tatlong bagay na to manatili para sa'yo. Sabi ko pa pala dito, mamumuhay ka ng ayon sa alam mo, kaya kung alam mo ang tatlong bagay na ito, you can live a brighter 2026. We can live a brighter 2026. Na po? So, how we can live a brighter 2026? Paano ba natin malalaman? Paano ba tayo mamumuhay na may maliwanag na 2026, na may maliwanag na taon? Na po? So, first thing, unang bagay po, fight the good fight of faith. Fight the good fight of faith. This year, kung last year, pa-attend ka lang, upo, tayo, palakpak. Dapat this year, ilaban mo ng pinakamabuti, ng pinakamainam, yung pananampalataya mo sa Panginoon. Na yung tinanggap mong Jesus Christ, na tinanggap mong salvation, palaguin mo po sa taong ito. Sabi po ng 1 Timoteo, chapter 6, verse 12, ipaglaban mo ng mabuti. Alin? Ang pananampalataya. Panghawakan mo ang buhay na walang hanggan dahil diyang ka tinawag. That every one of us called for eternity. But those who accept that will have that. Lahat tinawag naman eh. Kaya lahat po binibigyan ng chance na makakilala sa Panginoon, magkamero ng buhay na walang hanggan. Pero ang makakaranas ng nun ay ang tumanggap. Ang namuhay, ang lumaban sa pananampalataya patungkol sa bagay na to. Nanampalataya tayo na si Jesus ang ating tagapagligtas. Nanampalataya tayo na ang Panginoon ay magandang plano para sa buhay natin. Kaya kung nilalaban mo ng mabuti ang iyong pananampalataya, lumalaya ka sa iyong kasalanan. Yung pala yung key para magbago ka. Manampalataya ka. You receive Jesus Christ as your Lord, not just Savior. That means the master over your life. Inilalagay mo sa order yung buhay mo. Because you have faith on Jesus. We should fight on it. Lumalaban ka na may pusong palaban na sa iyong pananampalataya at lumalaya ka sa kasalanan. Sabi po, fight the good fight of faith. Kailangan po nating ilaban yung pananampalataya natin sa Panginoon. Na kahit anong dumating pagsubok para sa iyo, you will still continue to seek God in your life. You will continue to pursue righteousness. Because you fight the good fight of faith. Na nabanggit kanina ng Kuya Christian in Ephesians chapter 6 verse 12. We're not just fighting by the blood or by the flesh. We're fighting by the spirit of the evil spirit in this world. Lumalaban po tayo sa hindi natin nakikita. Kaya wag mo sisihin yung katabi mo. Kung bakit ka nagkakaganyan or kung sino man. Meron po tayong hindi nakikitang kalaban. Kaya ang dapat po nating ginagawa ay nakikipaglaban sa ating pananampalataya. Pagpapalago ng ating pananampalataya. Pursuing righteousness in our lives. Day by day. Ilaban po natin yung pananampalataya sa buhay natin. Ilaban po natin yung buhay na walang hanggan. Na kung alam natin yun yung dulo na gusto nating marating, ang tanong, ano yung buhay na meron ka? Buhay na pang langit ba yan o buhay na pang impyerno? Somehow gusto lagi natin yun, pero tanungin mo rin sarili mo, ano bang buhay meron ako? Paano ka pupunta doon kung wala kang buhay na pang langit? Mag-worship. Worship po tayo. Pagdating mo nga sa langit, mag-worship ka eh. Kaya this year, mas aralin po nating mabuti paano tayo lalago sa ating pananampalataya.
Pursuing righteousness, paano mo ipo-pursue yung righteousness kung hindi ka nagbabasa ng Biblia? Paano ka magpo-pursue ng righteousness kung hindi ka nga nagpipray? We should grow in our faith this year. Palaguin po natin yung pananampalataya natin sa pagkakataong ito. Because God has a greater and brighter future para sa bawat isa. Sabi nga po, how we can do that? How we can fight the good fight of faith? Romans 10:17, that faith comes from hearing and hearing the Word of God. Paano ka lalago sa pananampalataya mo? Ang sekreto ay ang pakikinig, pag-aaral ng salita ng Diyos. That's all about Christ. Sabi po ng version na to, faith comes from hearing, and the message is shared through the word about Christ. Ito po yung sagot sa hindi mo alam. Hindi mo alam yung mangyayari sa 2026. Pero dahil nag-aaral ka ng salita ng Panginoon, dahil nagbabasa ka ng salita ng Panginoon, dahil umaattend ka ng cell group, dahil umaattend ka ng church, nas nagiging malinaw sa'yo yung 2026. Kasi naririnig po natin sa church yung magandang plano ng Diyos para sa buhay ng bawat isa. Yung bagay na dapat nilalakaran po natin. Di mo po yung maririnig kung saan-saan. Sa church, sa cell group, and specifically sa Biblia, sa kanyang mga salita. You don't see it? Faith, fight the good fight of faith. Hebrews 11 verse 1, now faith is a confidence in what we hope for and assurance of what we do not see. Ang kailangan mo kung hindi mo makita, manampalataya ka. Manampalataya ka. That's the lacking. Yung po yung kulang at some point kung bakit hindi natin makita na yung bright 2026. Kasi nagkukulang tayo sa pananampalataya. Marami pong bulag sa Biblia. Paano sila nakakita? Sabi po, ito po yung isang verse sa Luke chapter 18 verse 42. There's a blind man. Jesus said to him, receive your sight. Receive your sight. Receive your sight. Your faith has healed you. Your faith has healed you. Paano po siya nakakita? Sabi doon, your faith has healed you. Kaya yung pananampalataya mo ngayon, kung ilalaban mo yan, mas makikita mo ng mainam yung brighter 2026. Palakpakan po natin sila. There's a brighter 2026. Number 2. First thing, fight the good fight of faith. Ilaban talaga natin. Sabi mo sa akin mo, ilaban talaga natin. So hindi po ito yung panahon para magpa-ewan-ewan po tayo sa pananampalataya natin. But this year, ito po yung panahon para mas pag-igtingin po talaga natin yung pananampalataya natin sa ating Panginoon. Number 2, put all your hope to the Lord. The 3 things that remain, faith, fight the good fight of faith, and number 2, put all your hope to the Lord. Sabi po sa Kawikaan chapter 3, verse 5 to 6, magtiwala. 2 words po yung kunin natin dito. Magtiwala ka ng buong puso sa Panginoon at huwag kang manalig sa iyong sariling karunungan. By experience, ito po yung naging failure ko. Ito po yung naging pagkakamali ko. Nalimutan kong magtiwala sa Diyos at sumanding po ako sa sarili kong karunungan. Na kung saan, doon po ako nagkamali. Sabi dito, kaya God remind me once again in this word. Alalahanin mo ang Panginoon sa lahat ng iyong ginagawa at ituturo niya sa iyo ang tamang landas. You want to go? You want to do a brighter 2026? Magtiwala ka sa Panginoon. Alalahanin mo siya sa lahat ng iyong ginagawa.
gawa. Sa lahat ng iyong ginagawa. Sa lahat. Sa lahat po. Specifically, sa lahat po yung sabi doon. Generally, sa lahat, ibigay po natin para sa Panginoon. And how we can trust the Lord. How we can put our hope to God. First thing, keep His command. Keep His command. Second, continue in love and faithfulness. Kasi kapag ka in love ka sa Panginoon, magtitiwala ka sa Kanya. Kapag tapat ka sa Panginoon, magtitiwala ka sa Kanya. Kapag tapat ka sa Panginoon, aalalahanin mo siya sa lahat ng ginagawa mo. Sa bawat desisyon na gagawin mo sa taong ito. Ibibigay mo sa Panginoon. Panginoon, inaalala kita sa desisyong ito. Ano ba yung dapat kong gawin? And you can have a brighter 2026. This year is not about you. It is about what God can do over our lives. It's about what God can do over our lives. That is the brighter thing. Kasi yung pwedeng may magawa ka, pero hindi siya ganun ka-bright. Pero yung magagawa ng Diyos sa buhay mo, it is a brighter 2026 for you. Palakpakan po natin si Lord. So we should trust Him alone. Itiwala po talaga natin yung taong to sa ating Panginoon with all our heart. Ibigay po natin sa Kanya ang lahat. Alalahanin po natin siya sa lahat ng ginagawa po natin. And last, love the Lord with all your heart. Love the Lord with all your heart. Faith, hope, and love. Ito po yung baon natin sa taong to. Sabi po ng salita niya sa Mateo 22 verse 37 to 38. Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, at buong pag-iisip mo. Nasagot na po natin yung una at pangalawang problema na hindi mo alam anong mangyayari sa 2026, na hindi mo makita kung anong gagawin ng Lord sa 2026. Yung last po, you can make it. You can't make it. Paano po masasagot yun? Love the Lord with all your heart. And you can make it. And you can make it. Sabi doon sa 1 Corinthians chapter 13, hindi mo, sabi ko, kahit anong salita mo, magsisilbi ka lang maingay. Pero kapag sinamahan mo ng pag-ibig, kayang-kaya mong gawin. Yung hindi mo kayang magbago, pero pag sinamahan mo ng pag-ibig sa Diyos, kayang-kaya mong mabago. Kasi lagi mo ma-approach, Lord, mahal na mahal mo ako. Kahit ganito, kaya dapat nagbabago talaga ako. Because you have love for God and you already experienced the love of God. Parang, ang hirap pong gumawa ng masama sa taong ginagawan ka ng mabuti. In the same way with God. Parang ang hirap na ang kay buti-buti ng Diyos sa buhay mo. Pero still, gumagawa ka pa rin ng kasalanan? Hindi ba dapat mag-decide tayo na magbago? Di ba dapat mag-decide tayo na ayusin yung buhay natin? Because God is so good over our lives. Mahirap gawin ng mga bagay-bagay kung wala ang pag-ibig. Pwede nag-church ka, pero kung wala yung love mo sa Panginoon, uuwi ka lang din. Nang hindi ka napalakas, hindi ako napalakas. Wala naman doon. Magre-reklamo ka lang. Kasi wala yung love mo para sa Panginoon. Pero kasi kung bakit ka umaaten, kasi may love ka sa Panginoon. Kasi mahal mo ang Panginoon. Kasi naranasan mo yung pag-ibig ng Panginoon. Ang pag-ibig mo sa Diyos ang magpapakilos sa iyo. Your love for God moves you. Yung pag-ibig mo sa Kanya ang magpapagalaw para sa iyo. Yung pag-ibig niya para sa iyo ang magpapakilos para sa iyo. Palakpakan po natin si Lord. Let's look this. Ito po yung 3 points natin.
Sabi kanina, these three remains. We have fight, the good fight of faith. We have put all your hope to the Lord and love the Lord with all your heart. Na kahit mauna yung pananampalataya, nasa dulo. Sumunod po yung hope and yung love. Makikita po natin, kung titingnan po natin, love, hope, and faith. Bakit po sinabi na sa tatlong to, higit ang pag-ibig? Yes, the starting point to love God is our faith. Hindi mo mamahalin ng Diyos kung hindi ka nananampalataya sa Kanya. And your hope to the Lord. Pero bakit sinabi na yung love ang mananatili? Pero in our journey, this year, pwedeng manlamig ka sa pananampalataya. Pwedeng mawalan ka ng pag-asa. Kasi nakalimutan mo mag-rely sa Panginoon. Kasi hindi ka dumepende para sa Panginoon. Pero yung love, dapat yun yung mananatili. Kasi kung meron ka pag-ibig sa Panginoon, magpapatuloy ka pa rin. Kahit hindi mo maramdaman, kahit hindi mo maranasan, kahit parang feeling mo walang ginagawa ang Panginoon sa buhay mo. Kaya po siya yung naging pinakadakila sa lahat. Na minsan pa magbabalik yung pag-asa mo sa Panginoon kasi mahal mo ang Panginoon. Kasi mahal ka ng Panginoon. Bumabalik yung pag-asa kasi alam mo, mahal ko ang Panginoon, magpapatuloy pa rin ako. Kasi po maraming taon, parang ayoko na. Pero lagi ko sinabi ko yun sa pastor. Pastor, papatuloy ako kasi mahal ko si Lord. Kasi minamahal niya po ako araw-araw. Kasi yung faith, kapag diyan ka lang may malaking pananampalataya mo sa una. Wow, good. Pero wala yung love mo doon. Baka mag-backslide ka. Pero kung andun yung pag-ibig mo sa Panginoon, naranasan mo yung pag-ibig ng Diyos sa buhay mo, kahit lumalamig ka man sa pananampalataya mo, kahit mawalan ka man ng pag-asa, nananatili ka pa din. Kasi alam mong mahal ka ng Diyos at mahal mo ang Diyos. Meron po akong goal, and I will end in this. Tatlong bagay, yan lang. Faith, hope, and love. Let's fight for our faith to God. Let's put all our hope to the Lord. Bigay talaga natin lahat ng pag-asa. Kasi sa mundong to, mawawalan tayo ng pag-asa. Sa tao, sa mandali ka, mawawalan ka ng pag-asa. Pero sa Diyos, kailan may hindi ka niya bibiguin. Pangako niya po yun. Sasamahan ka niya saan ka man magpunta. Tigit sa lahat, love the Lord your God with all your heart. Pwedeng sa journey natin, mapromote tayo, makaranasan natin ito. Pero wag natin kalimutan na ang Diyos na nagbigay niyan para sa atin. Huwag mong kalimutang malamig sa pag-ibig mo para sa huwag kang malalamig sa pag-ibig mo para sa Panginoon. Kundi Lord, lagi mong pag-iigtingin, Lord. Mahal na mahal pa rin kita. Lord, mahal mo po ako. Sapat yun para magpatuloy po tayo sa labang ito. You can change because God loves you. You can change because you love God. Nung magsisimula po yung 2025, nag-set po ako ng goal. Ito po yung sinet ko. Gumawa po ako ng ganito. Nag-set po ako ng mga goals. 2025, last year. And then, nakita ko ulit siya. Yak ako, Lord, bakit ganun? Ano lang nangyari dyan? Singapore. Wow. Sakit pa sa ulo. Singapore. Wow, good. Sabi ko, Lord, ano pang mga nangyari dito sa mga goal ko, sinet kong goal? Yung master degree, hindi ko po nangyari. Yung maging, makapasa man lang sana, hindi pa rin nangyari. Ano po? Yung magka-business, hindi rin po nangyari. Ano po? Kaya, masasabi ko talaga na, Lord, worst po yung 2025 ko. Ano po yung rason ko para magpatuloy? Nakakatamad na. Parang sa like that po yung nararamdaman ko nung mag-end po yung 2025. And I feel sorry to God kasi at that moment, alam ko pong nawawala yung pananampalataya ko. Nanlalamig po ako sa pananampalataya ko kasi, anak, sinet mo lang yan. Pero hindi yan yung plano ko sa'yo. Sinet mo yan, pero wala naman yung pananampalataya mo din para dyan. Sinet mo yan, pero yung pag-asa mo ay nakarelay lang sa sarili mo. Sabi ko, Lord, sorry po.
Sorry po. Kaya this year, if you will set a goal, make sure there's faith. There's hope all to God alone. And there's love in everything on it. Sa lahat ng gagawin mo, sasamahan mo ng pananampalataya sa Panginoon, sasamahan mo ng pag-asa na buhat sa Panginoon, sasamahan mo higit sa lahat ng pag-ibig na para sa Panginoon. Yun po yung pinaka-the best. Yun po yung a brighter 2026 na pamumuhayan po natin. Nalalakaran po natin. Na kapag this year, magsiset ka ng goals mo, make sure kasama mo siya. Don't do it alone. You can't make it. You can't accomplish it. But if you will do it with God, you can make it. You can make it. I will in this verse. In the same verse kanina po. Sa Tagalog ko po siya babasahin. Sabi po ni Apostle Paul, hindi sa nakamtan ko na ang mga bagay na ito. Sinasabi po ni Apostle, can I invite everyone to stand? Sabi niya, hindi sa nakamtan ko na ang mga bagay na ito. Even Apostle Paul, sinasabi niya po ito sa mga taga-Philippians, hindi rin ako ganap na. Ngunit sinisikap kong makamtan ang gantimpala sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako tinawag ni Kristo Jesus. Even us here, we're not perfect enough. Kapag nga tumitingin kami sa sarili namin, we're not worth it. Minsan, wala talaga. Ayoko, hindi ako talaga karapat. Yes, lahat po tayo hindi karapat dapat. Pero kung pinagsusumikapan po natin, na makamtan po natin yung gantimpala na naghihintay para sa bawat isa sa atin, at ito po ay buhay na walang hanggan. Sa verse 13, mga kapatid, it addressed to each and every one of us. Hindi ko pinapalagay na nakamit ko na ito. Ngunit isang bagay ang ginagawa ko. Habang nililimot ko ang nakaraan, forget the past. Forget 2025 and start a new year today. Habang nililimot ko ang nakaraan at sinisikap ko na marating ang layuning nais kong makamtan. Madalas binabanggit po sa atin ng pastor, kahit anong matapos mo, may doctoral ka pa man, ganito, na-accomplish mo to, may bahay ka, may kotse ka, hindi mo yung madadala sa langit. Na kahit anong pagsusumikap mo sa mundong to, hanggang dito lang yan. Pero yung pagsusumikap mo, na maayos yung buhay mo, mabago yung buhay mo, hanggang langit po yan. Na dapat yun yung pinagsusumikapan natin ng lubusan. Sa verse 14, nagpupunyagi ako patungo sa hanggang upang makamtan ang gantimpalang pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus sa buhay, ang buhay na nasa langit. And verse 15, ganyan ang dapat maging kaisipan nating mga matatatag sa pananampalataya. Kung hindi ganito ang iyong pag-iisip o ipapaunawa iyan sa iyo ng Diyos. Ask God, Lord, I want to understand clearly. Ano ba yung greater plan mo para sa amin? Sa verse 16, ang mahalaga ay panghawakan natin ating makamtan o nakamtan na. Ang pinakamahalaga, makamtan natin yung buhay na walang hanggan. Yung buhay na walang hanggan. Kasi po, wala nang hihigit sa bagay na yun. Na lagi kong iniisip, kakain ako ng malaking ubas, na kasing laki ng buko, Lord. Ang sarap. Sa promise na daw eh. Yun yung dapat lagi natin pinagsusumikapan. Di ko po sinasabi na wag na tayo mag-aaral. Di po, wag na tayo magtrabaho, wag na tayo. Di po. Kasama pa din po yun sa buhay natin habang nabubuhay tayo. Pero, wag nating kalimutan, wag nating isentabli. Lagi nating unahin ang pagsusumikap natin na lumago sa pananampalataya natin, na lumago sa pananampalataya natin at pag-asa natin sa Panginoon. Lumago sa pag-ibig natin para sa ating Panginoon.
Let's pray. Hallelujah. 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 Ama namin Diyos, napakilinaw po ng nais mo, Panginoon, na malaman namin sa araw na ito. Sa iyo namin binibigay ang lahat ng papuri, pagsambat, pagdakila. Dahil ikay dakilang Diyos. Dapat, Panginoon, para sa aming mga buhay. Lord, help us this year to really see a brighter 2026. Growing up, growing in our faith, lumalago sa aming mga pananampalataya, lumalalim ang aming pagkilala, Panginoon, para sa iyo. Na sa bawat pagkakataon na napakinggan po namin ng mga salita mo, Panginoon, ay magbibigay sa amin na maigting na pananampalataya na kahit anong pagsubok ang aming kaharapin sa taong ito, Panginoon. Kami po'y tatayo, kami po'y magpapagpag, kami po'y lalakad na ayon sa iyong katwiran, na ayon sa iyong kabanalan, na ayon sa iyong magandang pag-asa, Panginoon, magandang plano para sa bawat isa sa amin. And we give all our hope. Sa mga pagkakataong kami po'y nawawalan ng pag-asa. Lagi mo po kaming kausapin. Gumamit ka po ng mga pagkakataon, Panginoon, upang kami po ay bigyan ng pag-asa. Higit sa lahat, Panginoon, panitilihin mo po sa puso namin ang iyong walang hanggang pag-ibig. In the same way, God, to love you with all to our heart. Na mahalin ka namin ng buong puso. Lord, salamat po, Panginoon. Patuloy na manguna ka po sa buhay ng bawat isa. Sa iyo po namin binibigay ang lahat ng papuri, lahat ng pagsambat, pagdakila sa pangalan mo po aming Panginoon Jesus. Amen. Come on, let's worship our God. Hallelujah. Thank you, God. Ang katwiran na kahit minsan di napahirap ang kabanalan, kawanhatian. Salamat sa sugilang biyaya mo, Holy Ghost, ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sugilang biyaya mo. Hallelujah. Thank you, Jesus. Kumamisa pa. O Diyos ng katarungan at katwiran,